magandang hapon, Bagong Ilog. Kamusta po kayo? Yung mga nasa likod, mga nakatayo dyan, okay lang po ba kayo? Buhay na po kayo ba tayo? Mga nasa upper box, kamusta po kayo dyan? Grabe, yung mga nakaupo po, may energy pa po ba tayo? Yung mga nandito sa gilid, puno na po ang garahe natin Kanina, 3 lang kayo nakatayo dyan Yung mga nasa likod ng tarp, okay pa ba tayo? Oo lang po ba? Roman, baka pwede natin patanong kay San Pedro kung uulan. Di yan. Huwag kayong mag-alala, mga 2 oras lang po ako magsasalita. Okay lang Huwag niyo akong hinahamon. Maraming salamat, Bagong Ilog, sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat po sa mga may pasign. Pero ibaba niyo na po muna, baka mapagod po kayo. May nagpagawa pa ng mga pin, may pa-t-shirt. Maraming salamat po sa inyo. Nakakataba po ng puso. At malinaw ang sigaw ng Bagong Ilog. Vote straight giting ng Pasig po tayo. Ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Tinapos na natin yung mga panahon na hinahawakan tayo sa leeg gamit ang resources ng pamahalaan, yung takutan system, palakasan system, kung mas maganda yung benepisyo pag mas malapit ka sa kusina. Tinapos na natin yan. Paborito nating simbolo ng pagbabago na ito, wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Pero gaya ng sa pamaskong handog, ginawa rin po natin ito sa iba pang larangan. Gaya po ng sa healthcare services po natin. Nalala po ninyo dati, uso yung mga card. Diba yung mga senior nun, may blue card, privilege card. Hanggang ngayon, may nagpapauso ulit. Pero dati, diba, may blue card, ganyan. Pag may blue card ka, una, pag Pasko, may matatanggap ka na pamaskong handog na 3,000 pesos. Pangalawa, pag pumunta ka sa ospital natin, pwede kang malibre ng serbisyo. Noong 2019, tinanggal ko yung mga card o membership. Noong una, may mga nagalit po sa akin. Pero siguro, fast forward, 2025 na po ngayon, nakita na po siguro natin kung bakit tinanggal yung mga card o membership na yan noong 2019. Dahil ayaw natin na may isang grupo, pag nalakad nila yung papeles nila o may kakilala sila o kung paano man nila nakuha yung card o membership na yun, na sila yung mas nakakakuha ng mas magandang benepisyo mula sa munisipyo. Ang gusto natin, kung may kayang gawin ng pamahalaan, kung may pwedeng ibigay ang ating gobyerno, ito po ay hindi para sa ilang pili lamang, kundi para sa bawat isang Pasigueño. Sa simpleng halimbawa ng pamaskong handog, pinakita natin na posible magkaroon ng isang LGU na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Sa card na yan, tinanggal po natin. Ngayon, pag pumunta kayo sa ospital natin, kahit hindi senior, taga-Pasig, no balance billing po tayo. Ito na po yung ginagawa natin sa ating lungsod ngayon. Ang pinaka-importante po rito, malayo pa man sa perpekto, ay yung direksyon po natin na hindi na palakasan, wala nang takutan. Kung anong pwedeng gawin, kung anong kayang gawin ng gobyerno, hindi po pinipili kung sino lang yung tutulungan o bibigyan. Ganito na po ang tinataguyod natin na paggugobyerno. Ito na po yung tinatawag nating mabuting pamamahala o mabuting paggugobyerno. Binubuksan din natin ang ating pamahalaan. Ngayon, nakabuklat ng mga libro natin. Kitang-kita nyo kung ano nangyayari. Sino po dito matagal nang nakatira sa Pasig? Sino po sa inyo, naabutan niyo pa po na 3 floors lang ang City Hall natin? Marami po sa inyo. Ito po tanong ko. Ngayon kasi, di ba? Kasi bukas na bukas tayo, pati yung kontrata nasa website. Yung detalye, yung breakdown, pinresent po namin bago pa man mapirmahan yung kontrata. Ngayon, pwedeng punahin, pwedeng mabigay ng feedback. Karamihan ng feedback maganda, pero kahit yung mga negatibo, pinakikinggan natin. Kasama yan sa trabaho namin bilang government officials. Kailangan pakinggan namin lahat. Basta totoo, basta hindi yung gumagawa lang ng kwento. Ibang usapan po yun. Pag gumagawa ng fake news kasi gusto lang manira, ibang usapan yun. Hindi na natin kailangan intindihin yun. Pero kung totoo yung question, bakit ganyan yung presyo?
dapat sinasagot po natin yan. At handa tayong sagutin yan, walang problema. Pag sinabi, kailangan ba talaga yung gantong tatlong tower ba talaga ang kailangan natin? Hindi ba pwede isang building na lang? Pwede kami mag-explain, walang problema doon. Hindi minamasama ang mga tanong. Pero ito naman po, ang tanong ko rin sa atin, yung mga nagtaas ng kamay na naabutan po yung City Hall na 3 floors pa lamang noon. Nung pinagawa po yung hanggang 8th floor at hanggang roof deck ng City Hall, meron po ba dito kahit isa pong tao na masasabi nyo na alam nyo kung magkano yung project na yun? Kahit isa po. Nasa libo na pong tao ang tinanong ko. Kahit isa, wala pang nagsasabi na alam niya kung magkano yung pagpapagawa ng hanggang 8 floors ng City Hall natin. Pero tanungin ko po, yung project natin ngayon, narinig niyo na po kung magkano? Alam po natin lahat, 9 billion po yun. Alam natin lahat kasi walang tinatago. Bukas ang inyong pamahalaan ngayon. Pero nabanggit ko na lang din, hindi ko naman to masyadong nababanggit pag mga focus pero simulan ko na lang din. Alam niyo, ako po naniniwala na ito talagang project na ito. Ako personally excited po ako dito at sana kayo rin po. Kasi ito po yung iiwan natin hanggang sa mga susunod na good for 100 years yung gagawin po natin dyan. Hindi lang po yan City Hall. Kasi syempre pag tamad mag-aral o tamad panoorin yung presentation, sasabihin, ay City Hall, 9 billion. Kasama dyan yung kalsada, yung plaza na napakalaki, yung site development, yung IT infrastructure, 3 tower ng City Hall. Kasama rin po dyan, medical facility, mga laboratorio po natin ng LGU, kasama po dyan. Meron pong senior citizen center. Wala pa tayong ganyan sa Pasig, di ba? Ilan lang naman ng bakanting lote sa buong lungsod ng Pasig. Pag may nakita kang ibang lote dyan, napakamahal na. Sa paligid ng City Hall, umaabot na ng more than 100,000 per square meter ang bentahan, 100,000 pesos. Kaya kung ano yung lupa na mayroon tayo, kailangan i-maximize natin. Kailangan ito na yung tamang panahon para gawin yan. Ano pa ba nabanggit ko na? Nabanggit ko na yung Senior Citizen Center, meron pong may study area para sa mga kabataan, may parking, yung IT infrastructure, 46,000 square meters ng floor area, evacuation center, at kasama po sa kontrata, ito sa ibang kontrata ng City Hall, di ba? Pagka building, ipapagawa, building lang. Tinatago yung china-chop-chop yung presyo. Mga naabutan natin project, sabihin, 100 million, pero yun pala, shell lang, building lang, walang laman. Ito yung kontrata natin, kasama pati interior fit-out, mga furniture, fixtures, kasama po, lahat sinama na natin. Ibig lang sabihin, at kaya ko lang po ito kinakwento, ang punto lang natin, ito na po yung estilo ng paggugobyerno ngayon. Walang tinatago, bukas na bukas, nakabuklat ng libro, kita kung anong ginagawa, anong nangyayari, at responsibo sa pangangailangan ng tao. Hindi yung kung ano lang naisip ko, gagawin po natin. Hindi po kung ano yung kailangan talaga. Ano yung nakitang pagkukulang ng ating LGU. Ano yung mga magandang gawin para sa ating pamahalaan. Yun po yung ginagawa natin. Nandito na tayo. Tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno sa lungsod ng Pasig. At kasama po ang bawat isang mamamayang Pasigenyo dito sa ginagawa natin. Tinapos na natin yung takutan, yung alakasan, naglinis tayo ng ating gobyerno. Bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan natin. Pero alam niyo po, last na po tungkol sa City Hall. Lubus-lubusin ko na dahil minsan ko lang siya mabanggit. Alam po natin yung matinding pagbabago na ginawa natin noong 2019 na tinapos natin, tinanggal natin yung malalaking kickback. Narinig nyo na po siguro dati yung computation natin. Naririnig din natin, di ba, mga katulad ni Mayor Benji Magalong na tapat din. Kinikwento niya kung magkano yung mga porsyentuhan, yung SOP o kickback. Na nakakwento niya nga, minsan more than 50% na sa ibang proyekto. Pero ipagpalagay na lang natin na 10%, 20%, sa budget ng Pasig ngayon, umabot ng billion yan. Kung nasa 10 billion dumadaan sa procurement, 20%, 2 billion na po yan per year. Isipin na lang po natin, nakatipid tayo ng 1 billion per year sa 9 years ng isang mayor.
yung City Hall na pinapagawa natin ngayon. Kung dati, nabulsa lang yung pera na yun. Tayo, may good for 100 years na proyekto. Napakikinabangan ng lahat ng Pasigueño. Walang nabawasan sa kahit anong ibang project. Yung mga nabanggit kanina, lahat ng ibang opisina, lahat ng ibang field, pataas ng pataas din yung budget. Senior citizen natin, never bumaba ang budget. Every year tumataas. Healthcare services, ganun din po. Persons with disabilities, may bago pa nga tayo ngayon. Social pension para sa mga bedridden natin na kababayan. Yung sa ospital, nag-upgrade tayo. Yung sa senior citizen, yung expanded local senior pension natin. Yung sa tapat loan, livelihood program, lahat lumalaki. Yung sa palupa natin, more than 3,000 families na natulungan. Ngayong taon, sa loob ng isang termino lang po yan. Yung libreng prangkisa, tulong sa mga maliliit na sari-sari store, lahat ng yan nangyayari po ng sabay-sabay. Dahil tinataguyod natin ang mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Pero ito po, sabi nga kanina, nakikiusap po kami sa inyo, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Pero para lang maayos at malinaw ang ating konteksto, kung bakit ba dapat o mas maganda na straight vote po tayo. Noong 2019, dalawa kami magkasama ni Congressman Roman Romulo. Wala po kaming lineup kasi yun yung tingin natin noong panahon na yun, importante, papalitan ng mayor, congressman, pwede tayo magsimula sa ating journey para sa pagbabago sa lungsod ng Pasig. Ako po, bilang mayor, bilang isang tao, kaya ko po makipagtrabaho kahit kanino. Napatunayan ko po yan nung konsehal pa lang ako, na ako lang mag-isa ang independent. Napatunayan ko po yan nung naging mayor ako at hindi ko kasama lahat ng konsehal, pati vice mayor sa lineup. Pero may mga panahon noon na medyo nahirapan ako. Opo, kaya ko makipagtrabaho sa kanila. Tinuturing ko yung karamihan sa kanila na kaibigan din. Pag nagkita kami sa labas, pwede kami magbatean, magbiruan, magkwentuhan, walang problema. Pero ang hirap lang po, pag hindi natin kapareho ng prinsipyo, doon nagkakatalo eh. Kasi isipin 2019, tinanggal yung kickback. Mayor, zero. Hindi man maniwala ang iba, okay lang. Basta hindi natin gagawin yan. Kasi may nakatingin o wala, ang integridad, ibig sabihin gagawin mo ang tama. May nakatingin o wala. Ngayon, tinanggal natin yan. Alam yan ng mga konsyal noon. Pero may mababalitaan ka. Di naman kailangan pangalanan na. Pero may mababalitaan ka, may isang konsyal. Sabihin, lalapit sa kontraktor. Wala na naman pala kay mayor eh. Baka pwede kami, may 3%. Ito po yung mga totoong nangyayari noong 2019. Naabutan pa tayo ng pandemya. Siguro, swerte nila, naabutan tayo ng pandemya. O di, baka napa-entrap ko po sila eh. Hindi ko lang sila naabutan. Sa totoo lang, hirap ng pandemic eh. Pero, yan po ang totoo. Ang hirap pag hindi natin kaprinsipyo, hindi natin kapareho ng direksyon. Gusto natin dumiretso, may gustong umagaw ng manibela para lumiko tayo o mag-U-turn tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Hindi naman sikreto kung bakit di natin kailangan maging henyo para maintindihan kung bakit o kahit mahulaan kung bakit nila gusto bumalik dun. Kasi sila yung mga nakikinabang noon sa lumang kalakaran. Wala na pong ibang, yun na po yun eh. Maaring sila yung mga nakaupo na mayroon silang kickback o may hinahawakan din na kontrata. Maaring sila yung mga kontratista na malalakas noon na kahit di dumaan sa tamang proseso, sa kanila binibigay, wala naman magko-question kasi takot lahat magsalita. Yung bilyon-bilyon na pinag-uusapan natin. Sa totoo lang, yung mga iba po nandun ngayon, okay lang po sa akin. At okay na rin po para sa atin. Kasi sa totoo lang, kung yung mga gumagawa ng illegal noon, kung yung mga nangungutong, kung yung mga humihingi ng kickback, sabihin na natin ng diretso, kung yung mga kurap, hanggang ngayon 2025, gusto sa akin, magduda po kayo sa akin. Mag-isip kayo. Huwag nyo nang sabihin na malakas yung iniisip nila. Pero mag-isip kayo, pangalan ng yung mga kurap, yung mga kilala naman na kurap. Mga alam naman natin na dun sa lumang kalakaran nun. Kung sa akin po sila kumakampi, magduda po kayo sa akin. Pero pansinin po ninyo, yung mga kakilala ninyo na kasama dun sa lumang kalakaran noon, ayaw nila lahat sa akin.
Yan na yung pinakamalaking pruweba ko na tama ang ginagawa natin dito sa lungsod ng Pasig. Pero ito lang po sasabihin ko, hindi naman porkit hindi natin kasama, iuhusgahan natin kaagad. Inasabi ko lang po, lahat ng kakilala ko na ganun yung ginagawa noon, ayaw sa akin. Naghahanap lagi ng kalaban ko. Pero para din malinaw, yung iba naman sa totoo, baka mabait naman, pero tanungin nyo sila. Kung may pagkakataon lang naman po, yung mga nandun sa kabila, tanungin niyo po sila, bakit? Yung totoo, usapan lang, tayo, mga mamamayan tayo, karapatan, lalo na pag public official, di ba karapatan natin na malaman. Kung gusto nila doon, okay lang naman eh. Sa akin nga, kinausap ko rin yung mga barangay officials po natin bago ng campaign period. Alam niyo, sinabi ko po sa kanila, kung ayaw niyo sa akin at gusto niyo sa iba, dahil yan talaga yung paninindigan ninyo, walang samaan ng loob, nire-respeto ko yung desisyon ninyo. Kung tingin ninyo na mas magaling talaga ang ibang kandidato, kung tingin nyo na mas tapat talaga ang ibang kandidato, kung tingin nyo na mas makakabuti sila para sa lungsod natin, okay lang, nire-respeto ka yan. Tama yun, dun ka sa tingin mong makakabuti para sa lungsod natin. Pero sana, sabi ko sa kanila, sana hindi kayo pipili ng kandidato dahil may binibigay lang sa inyo. Sila lang ang makakasagot nun. Di ba? Huwag natin husgahan kaagad. Pero yan po yung sinabi ko sa kanila. Ayun, mga kaibigan, nandito na po tayo. Ito na po tayo. Salamat po. Ito na po tayo. Mga kaibigan, 7 araw na lang. Pagkalipas ng 7 araw, ano na po? Tama, linggo po yun, magsisimba tayo. Ano ba? Linggo ngayon, di ba? Ha? Sabado ba ngayon? Talaga pagpagod ka na minsan, di mo na alam kung anong araw na. O tama, 7 araw. Eh di 8 araw yun. Nililito ako ni Konsi Kiko eh. Sabi niya, 7 araw, tapos yung susunod na araw, ano ba, ang gulo naman yan. Ganito na lang po para hindi tayo magkalituhan. Mga kaibigan, ilang araw na lang po. Ano po? 3 araw. 3 araw, tapos 5 araw pa. Ayun! Malapit na po. Nandito na tayo sa finish line. Mga kaibigan, ang tanong sa ating mga Pasigenyo, masaya pa tayo sa direksyon natin ngayon bilang isang lungsod. Kung masaya po tayo sa direksyon natin ngayon, mga kaibigan, wag na tayo kumaliwat kanan. Mas lalong wag tayong U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso tayo mga Pasigenyo. God bless Bagong Ilog. God bless Pasig City. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Bico Soto. Ball straight, Giti ng Pasig. Muling iboto ang number 4 sa balota, Councilor Volta de los Santos. Muling iboto ang number 6 sa balota, Councilor Eric Gonzalez. Muling iboto ang number 11 sa balota, Councilor Tico Rustia. Muling iboto, Councilor Paul Santiago. Muling iboto, Councilor Simon Tantoco. Ating iboto, Councilor Coach Paul Senegat. Barangay Bagong Ilog, 1.3. Number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Number 4 sa balota, Mayor Bico Soto. Number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Volkswagen, Piti ng Pasig. Maraming salamat po sa lahat ng organisasyon sa sa mga SK dito, Warner Kagawad Police, Kagawad Family, Kagawad Palace, Kagawad. Yan mga kaibigan, at nakita nga natin ang kaganapan dito sa
sa Santos Extension, Barangay Bagong Ilog, na kung saan nagsagawa nga ng focus o pagsasalita ang giting ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Ang ating napakinggan ang kanyang mga mensahe para sa mga taga-Bagong Ilog. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin ngayon hapon ito.